Saksi sa Double B! Nasa linya na natin, Lala, si Senator Francis Panglina, Chairperson, Senate Committee on Justice and Human Rights. Senador, magandang umaga. Si Joel, si Lala po ito. Magandang umaga po, Senator. Hi, good morning, Joel at Lala at sa mga nakikinig sa DZBB. Good morning. Good morning, Senator. Siguro initial reaction muna galing po sa inyo dun sa naging yung pakiusap ni Presidente na gawing priority yung pong bill po ninyo, ito pong Independent People's Commission. Actually, 4 na measures ang tinalakay sa LEDAC nung nandun tayo. Itong IPC, anti-dynasty, party list reform, at yung blockchain transparency. It's a welcome move on the part of the President. Pero palagay ko, mas aani siya ng maraming suporta sa mga kababayan natin pag sinertify niya ng urgent yung 4. Bakit kailangan ng certification na bilang urgent itong mga priority bills na ito? Hindi pa ba sapat yung pakiusap ni Presidente Sabi na kasi ni ano Attorney sabi niya? Claire, okay lang naman. Basta naman, ito na nga, sinabi na nga niyang priority. Ba't kailangan pang i-certify na urgent? Well, ang LEDAC kasi merong 48 na panukalang batas na priority. Ayun. Ang dami pala. Oo. So 24 yun. Pag ganun, alin ang uunahin, di ba? So, hindi pala 24, 48. 48. 48 ang LEDAC priority bills identified. So sa akin, uulitin ko, mas aani siya ng aming suporta sa mga kababayan natin kung itong 4 na ito, ma-certify niya ng urgent. Okay. Oho. O gayon pa man, gusto lang namin maintindihan kasi isa nga po sa gusto ng Pangulo ay itong Independent People's Commission. Una po, Yes. pakipaliwanag lang. Ano ho ang kumbaga magiging diferensya ba nito? Ano ho ba ito? Kasi ito yung pumamalit sa ICI. Pero mas may ngipin daw po ito. Pero yung komento nga, baka madodoble-doble lang ang trabaho ng ombudsman, ng iba pang sangay ng gobyerno. Well, unang-una, maraming pagkakataon na bumuo ng fact-finding commission ang Kongreso. So meron ng president, ika nga. Pangalawa, kaya nagkaroon ng mga commission dahil extraordinary yung mga pangyayari noon. Tulad ng Davide Commission para sa coup d'etat, yung Agrava Commission nung panahon ni Presidente Marcos Sr. dahil na doon sa assassination ni Aquino, no? Pwede namang yung DOJ na lang noon, pwede naman yung ating ahensya ng mga pamahalaan noon na imbestigahan ito. Pero dahil nga extraordinary, minarapat na magkaroon ng komisyon. And that's the whole point of this IPC. Okay. Extraordinary times require extraordinary measures. Okay. So, yun. So mas yun may ang isa. ngipin po, ang mangyayari. So ibig sabihin ba po kung hawak na po ng IPC, hindi na ho mangingibaba o mangingialam ng desisyon ng ombudsman pag ganun? Well, ang ginawa natin, tiniyak natin, may mga provision dito sa panukalang batas. Number 1, hindi dapat walang intensyon ang batas na ito na manghimasok sa trabaho ng ombudsman. In fact, it is complementary and will support, number 1. Number 2, nilagay natin, may provision dyan, na ang ombudsman at ang DOJ ay bubuo ng prosecutorial teams na siyang magiging mandato yan na suportahan yung investigasyon ng IPC, Independent People's Commission. So mulat sa sa pagbubuo ng IPC, nariyan na yung ombudsman, prosecutorial team, nariyan na yung DOJ prosecutorial team. Oh, okay. So bahagi po yun siguro, mas maintindihan lang, bawa kung may kailang mga freeze orders, pwede na pong gawin ng IPC. Tapos kung meron bang rekomendasyon, masusunod po ba ang IPC? Makokompel po ba yung tao na sundin ang utos ng IPC? Well, unang-una, bibigyan natin ng kapangyarihan na ma-cite in contempt ang mga hindi dumalo, hindi respetuhin yung sampina. Isa yan. So may kapangyarihan na sila, no? Pangalawa, merong kapangyarihan na gawing state witness
ang ilang mga potential na mga testigo. Mhm. Dahil nga malaki at matataas na opisyal ang involved, makapangyarihan, kinakailangan mabigyan ng proteksyon itong mga nais magtestigo. Pangatlo, merong immunity from suit itong ating mga membro ng komisyon. Dahil siyempre, dahil matataas na opisyal yung mga maimbestigahan, baka sampahan ng kaso kaliwat kanan. Baka balikan sila. Hindi sila pwedeng Yes. balikan. Yes. Pang-apat, Supreme Court lang ang pwedeng mag-issue ng TRO dito sa IPC. Again, dahil matataas na opisyal lang involved, baka dumaan sa RTC, dumaan sa Sandigan Bayan, humingi ng restraining order. Hindi pwede yun. Dapat Okay. diretso lang sa Korte Suprema. So iyan ang ilan sa mga gusto nating bigyang poder. Mhm. Dagdag na poder ang IPC. Isa na lang ko sa akin, no. Sige. Isa pa po dito, yung transparency kasi sa ICI po, 'di ba, hindi naman pinapakita yung yung mga interviews nila. Oo. Dito ho ba sa IPC, posible ho ba tong maging bukas sa publiko? Yes, ang general rule, proceedings must be public, number one. Pero with exceptions. Pero Aha. dapat nakanumero yung exception. National security Okay. and national hindi na national interest ang involved o kaya national security, hindi pwedeng gawing confidential. Kailangan Okay. nakapapanood ng tao. Mm-mm. Ito lang, Exactly, dahil naniniwala tayo, pag nakita mismo ng tao yung katotohanan, yung ebidensya, mas matagal loob at mas pagkakatiwalaan yung proseso, hindi ba? Okay. Ito na lang kasi ang initial information natin nasa 30,000 yung mga flood control na dapat silipin ng ICI, pero wala pa yata sila sa 1,000 kung daw nagkakamali. Doon sa mga na-imbestigan at nasilip nila. So talagang marami pa nga habulin, Senator Kiko. Meron pa tayong flood control pa lang ito, 30,000. Ito bang IPC, lahat ng infrastructure, road, flood control, sisilipin po nito, Senador? Yung IPC, yes, infrastructure development ang saklaw niya. So mga kaso involving infrastructure development. Ang dami niyan, Any. Senador. Talagang medyo kinakailangan ng maraming tao pala nitong Independent People's Commission na ito. Yun din ang nabanggit ni dating Secretary Babe Singson. Hindi ba? Na abonado pa sila. So dapat talaga mabigyan ng kapangyarihan, ng resources, ng budget, at fiscal independence. Ibig sabihin, automatic na i-release. Hanggang, sabi ko nga, nung hinihearing namin ito about a month ago, yung bill na ito, inamin nung ICI na hindi pa nare-release yung budget nila. At yung mga abogado nila, mga Pro bono pa rin, volunteer. mga libre. Yes, Volunteer. so... So dapat automatic na maire-release. Sa batas na ito, sinasabi, the budget will be automatically released para meron silang fiscal independence. Alright. Siguro isa na lang, Lala, doon sa issue ng agriculture ba, natuklasan na kahapon at may initial information coming from the Senate Committee on Agriculture and Food na pinamumunan ni Senator Kiko Pangilinan, na kilala na nila yung mga opisyal ng gobyerno, mga negosyanteng protektor ng mga smuggler dito sa ating bansa. Alam ko, hindi nyo babanggitin muna habang sinasagawa pang mga investigasyong dapat ginagawa po dito sa isyong ito. Pero gaano kataas, Senador Kiko, yung sinasabi ninyong protektor nitong mga smuggler na ito? Gaano kataas sa gobyerno? Well, mataas. Big fish din, big fish. Kumbaga, Big fish pa, big fish. Kumbaga parang kamadang flood control ba? Ganon? Ba? O di big fish nga. So, kinakailangan talagang busisiin ito ng husto dahil hindi biro ito dahil daang milyong halaga, bilyong halaga ang pinapasok na smuggled na mga produkto. Bilyon ha. Pero hanggang ngayon, yung non-bailable offense na 10 million pesos worth of agri-products, 10 million lang. Wala pa rin nasasampahang mga
financier, mga smuggler. Nasamsam na ng bilyon, nakumpiska na yung bilyon-bilyon, andun na yung smuggled na produkto, nandun yung warehouse, nandun yung BOC mga dokumento, Ba? pero wala sinasampang kaso. Anong isaysay ng ating economic sabotage law, Senador? Well, yun din ang isang binanggit ko sa LEDAC nung isang araw. Nakiusap tayo dahil sa reshuffling sa kabinete, yung hepe ng Anti-Economic Sabotage Council, Agri-Economic, ngayon Secretary of Finance na. So, wala na namang hepe, wala na namang nakaupo. So, dapat ma-appoint ka agad. Sige, pagka nagkasalubong tayo, pwede nyo ba ibulong sa amin ni Lalayan kung sino yun? Oo. Ayan, Pero ha? Opo. nakakalungkot dahil ito pagkain. Yun nga eh. Oo, Inamin nung isang Chinese na suspected smuggler na nakakulong ngayon, inamin niya, we cited him in contempt, binebenta niya yung produkto niya sa mga restaurant dyan daw sa may area ng Pasay. At yung mga nakumpiskang produkto nila, sinabi ng DA, unfit for human consumption. Oh my. Oh, Wow. Tindi So, Delikado. So, pati sa mga palengke, hindi na ako magtataka kung may mga nakakalusot nitong mga produktong to na merong salmonella, merong E. coli. Kaya Salabat pala ito, pati yung health ng mga Pilipino nakasalalay dito. At nagrereklamo ang lokal na industriya Diyos ko. dahil napakamura at ang dahilan bakit nahihirapan mura. sila makipagkompetensya. Ang dahilan bakit mura? Dahil yung binibili nila doon sa China, patapon na dapat. Tinatapon na ng Kaya mga Chinese mura. tapos Hindi naman tinatambak tayo sa atin. makapag-compete dito kasi tayo quality. Kaya nga. Hindi ba? Bibilin nila ng mura dahil patapon na, ang tawag doon salvage value, dadalhin dito, ilulublob sa formalin. Naku, Diyos ko, ano ba yan? Anyway, Senador, Naku, dapat ho yan hanap tayo matutukan, ng iba ha? pang pagkakataon Opo. para pag-usapan nito na mas malawig. But in the meantime, salamat po sa oras po ninyo. Salamat po, Kaya maraming Senator. salamat. Magandang araw sa kanila lahat. Good Ingat morning. Araw po si Senator Francis Pangilinan. Oras natin, alas 8:57. Radyo na. TV pa. Labanan ng fake news. Dapat totoo.